Matapos noon, bumalik ang mga miyembro ng guild sa silid ng Elderwood upang kunin ang bangkay ni Bro at mga gamit ni Reginald. Nakaligtas si Samantha ngunit grabeng nasugatan kaya kahit magamot, hindi na siya makakabalik bilang adventurer. Kalaunan, nalaman nilang hindi pala dumaan sa guild ang misyon na iyon. Hindi mapigilan ni Arthur ang isipin ng pagkamatay ni na Reginald at Bro, lalo na't kailangan pa nilang magpatotoo tungkol sa nangyari sa loob ng dungeon. Maya-maya, nakatanggap siya ng liham mula sa kanyang ina. Nagpasalamat ito dahil nagparamdam siya at sinabing naramdaman ng kanyang singsing na nasa panganib siya kaya labis itong nag-alala. Nang malaman nitong ligtas siya, saka lamang ito kumalma. Di nagtagal, nakasalubong niya si Lucas na parang walang nangyari. Sinabi nitong napakaswerte ni Arthur dahil nakaligtas siya. Hindi ito pinansin ni Arthur at dumiretso sa opisina ni Caspian. Umalis naman si Lucas matapos sabihing may trabaho para sa kanyang mga tauhan. Pagkakita ni Caspian kay Arthur, agad niya itong pinaupo at tinanong kung ano talaga ang nangyari sa dungeon. Habang ikinukwento ni Arthur ang panig niya, nagising naman si Jasmine sa infirmary at agad siyang hinanap. Isang empleyada ng guild ang nagsabing kausap nito si Caspian kaya agad siyang nagtungo roon, ngunit pinigilan siya ng babae at sinabing hindi siya mananagot sa nangyari. Ipinaliwanag ni Arthur kay Caspian na matapos silang atakihin ng higanteng uod at mawalan ng braso si Bro, siya ang naging leader ng grupo. Ngunit ayon daw sa testimonya ni Lucas, ginamit umano ni Arthur sina Bro, Reginald, at Creel bilang pain upang makatakas kasama si Jasmine. Muntik na rin daw ialay si Lucas ngunit nakatakas ito mag-isa. Nilinaw ni Caspian na iyon lamang ang pahayag ni Lucas at kakausapin pa nila si Elijah tungkol dito. Habang iyon ay nagaganap, hinanap ni Jasmine si Senel upang malaman kung may sinabi ba ang kanyang ama tungkol sa nangyari. Tinanong lamang siya ni Senel kung maayos siya dahil halatang hirap pa siyang makarecover. Sinabi ni Jasmine na ayos lang siya kaya natuwa si Senel na nagkaroon siya ng mabubuting kaibigan tulad ng Twin Horns, Arthur, at Elijah. Bago ito umalis, nagbiro pa siyang gusto niyang sermonan ang mga taong nagsangkot sa kanila sa ganoong panganib. Samantala, hinanap ni Lucas si Elijah at sinabing siya na lang ang maaaring magsalita dahil hindi makakapagsalita si Samantha at hindi naman pipilitin si Jasmine dahil isa itong Flamesworth. Kaya binalaan niya si Elijah na sabihin nitong si Note ang dahilan ng pagkamatay ni na Bro at ng iba pa. Tinawag siyang baliw ni Elijah at tumangging sumunod. Dahil dito, sinabi ni Lucas na wala siyang magagawa kundi patahimikin din siya tulad ni Samantha. Agad bumunot ng espada ang mga gwardya at sabay-sabay umatake kay Elijah. Lumaban siya ngunit mabilis siyang naipit sa dami ng kalaban. Bago pa lumala ang sitwasyon, biglang natigilan ang mga gwardya na parang may mabigat na presensyang dumating. Naiinis na tinanong ni Lucas kung ano ang ginagawa nila. Sa mismong sandaling iyon, isang matalim na espada ang lumipad sa tabi ng kanyang ulo. Tumama sa kanyang tainga, at bumaon sa puno sa likuran niya. Natulala si Lucas nang makita si Arthur na papalapit habang napapalibutan ng nakakakilabot na aura. Pilit niyang inutusan ang mga tauhan na kumilos ngunit wala ni isa ang makagalaw. Habang dumudugo ang kanyang tainga, dahan-daang lumapit si Arthur at lumikha ng apoy sa kanyang kamay, handang atakihin siya. Biglang dumating si Caspian at pinigilan siya, sinasabing kailangan nilang hayaang matapos ang imbestigasyon. Kalmadong hinugot ni Arthur ang kanyang espada mula sa puno at sinabing nadulas lang ang kanyang kamay. Takot na takot si Lucas kaya agad itong umalis kasama ang mga tauhan matapos utusan ni Caspian na magpagamot. Nang sila na lamang dalawa, sinabi ni Caspian na hindi matalinong magpadala sa galit sa ganitong sitwasyon. Ngunit sinabi ni Arthur na kaya naman niyang burahin si Lucas at hindi rin alam ng pamilya Wykes ang tunay niyang pagkakakilanlan. Tinanong pa niya si Caspian kung gusto ba nitong hayaan niyang makalusot si Lucas. Sa tindi ng tingin ni Arthur, napaisip si Caspian kung ilang halimaw na ba ang napatay nito at kung nakapatay na rin ba ito ng tao. Ipinaliwanag ni Caspian na ginagawa niya iyon para sa kapakanan ni Arthur. Kapag may nangyari kay Lucas, gagalaw ang pamilya Wykes at maaaring targetin sina Jasmine at maging ang mga kasalukuyan at dating miyembro ng Twin Horns. Kaya mas mabuting maghintay muna siya hanggang magkaroon siya ng sapat na lakas upang protektahan ang lahat ng mahalaga sa kanya. Naunawaan iyon ni Arthur kaya nagbago siya ng paksa at may nais din siyang itanong. Kalaunan,
humarap sina Arthur at Lucas sa delegasyon ng Adventurers Guild. Inanunsyo ng chairman na ang pagpasok sa Tomb of Terror ng walang pahintulot ng guild at ang maraming nasawi sa laban kontra Elderwood ay ipinapataw kay Note base sa testimonya ni Lucas Wikes. Ngunit dahil magkaiba ang salaysay ni na Lucas, Note, at Elijah, nagsagawa sila ng masusing pagdinig. Sa huli, inanunsyo ng chairman na aalisan si Lucas ng ranggong A-rank conjurer at pagbabawalang muling magparehistro bilang adventurer hanggang pahintulutan ng guild. Ngumiti lamang si Lucas dahil alam niyang maayos iyon ng kanyang ama. Agad niyang isinuko ang adventurer card dahil papasok na rin naman siya sa academy. Alam ni Arthur na palabas lamang ang parusang iyon ngunit nanahimik siya. Tinitigan siya ng chairman at tila iniisip kung ito nga ba ang batang tumalo sa isang S-class mana beast mag-isa. Pagkatapos, sinabi nitong dahil sa malinaw na galit niya kay Lucas at sa pamilya Wikes, ipinapataw din sa kanya ang parusa. Habang nag-aaral si Lucas sa Zyrus Academy, bawal si Arthur na tumuntong doon. Agad tumutol si Arthur at sinabing si Lucas ang nagtaksil kaya hindi siya dapat maparusahan. Ngunit pinatahimik siya ng chairman at sinabing pinal na ang desisyon. Kung tutuusin, hindi na nga raw siya pinasuko ng lisensya dahil isinasaalang-alang nila ang sitwasyon. Hanggat lumalayo siya kay Lucas at sa pamilya nito, maaari pa rin siyang manatiling adventurer. Ngiting-ngiti si Lucas habang nakikinig. Ngunit nang sabihing tapos na ang pagdinig, agad niyang tinanong kung ilalantad ba nila ang tunay na pagkatao ni Note. Ipinaliwanag ng isa sa delegasyon na mananatiling record ng guild ang identidad ni Note ngunit hindi ito isa sa publiko upang protektahan siya at ang kanyang pamilya. Lahat ng susunod na kaso kaugnay sa kanya ay hahawakan ng piling magi ng guild. Muli pang tumutol si Lucas ngunit pinutol siya ng chairman at sinabing tapos na ang usapan. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga tauhan ni Lucas upang sabihing ipinapatawag siya ng kanyang ama. Bago umalis, binalaan niya si Arthur na lumayo rito ng 5 syudad kung ayaw niyang mapahamak. Tinawag lang siya ni Arthur na batang duwag na nagpapanggap matapang habang tumatakas. Lalong nainis si Lucas ngunit wala na siyang oras kaya umalis na lamang. Bago makaalis si Arthur, pinasunod siya ng chairman sa likurang lagusan. Nang silang dalawa na lamang, napabuntong hininga ang matanda at tinanong kung sapat na ba ang palabas na iyon. Inamin ni Arthur na kapanipaniwala ang pag-arte nito kaya pinahahalagahan niya ang pakikipagtulungan. Sinabi naman ng chairman na hindi niya iyon ginawa para sa kanya at umaasa siyang hindi na siya gagawa pa ng gulo. Nagbukas ito ng lihim na daanan gamit ang isang aklat at sinabing maaaring dumating ang araw na hihingi siya ng pabor kay Arthur. Sumang-ayon si Arthur at sinabing alam nitong marunong itong pumili ng papanagan pagdating ng panahon. Habang pinapanood siyang umalis, napagtanto ng chairman na tama si Caspian, nakakatakot talaga si Arthur. Alam ni Arthur na kumilos lamang si Lucas ayon sa inaasahan niya sa isang Wikes, ngunit nalungkot pa rin siya dahil nagkaroon ng malaking hidwaan sa pagitan nila. Paglabas niya sa lihim na lagusan, bigla siyang niyakap ni Sylvie ng sobrang higpit na halos masuntok ang kanyang sikmura. Masayang tinanong nito kung tapos na ba ang lahat at kung maaari na silang umuwi. Sinabi ni Arthur na tapos na nga at maaari na silang bumalik. Naghihintay rin sa labas sina Jasmine at Elijah. Habang naglalakad sila papunta sa gate, sinabi ni Elijah na kapag nalampasan nila iyon ay magkakanya-kanya na sila ng landas. Naalala ni Arthur na hindi tagasapin si Elijah kaya inalok niya itong manatili muna sa kanila bago magsimula ang klase. Nilinaw ni Elijah na wala siyang balak pumasok sa academy ngunit pinaalala ni Arthur na gusto nitong sumikat bilang adventurer at malaking tulong ang pag-aaral sa Zyrus Academy. Nagduda si Elijah kung tatanggapin siya ng pinakamahusay na Magic Academy sa kontinente dahil kahit makapasa siya sa exam, kailangan pa rin niya ng pera at koneksyon. Inakbayan siya ni Arthur at sinabing siya na ang bahala roon. Kailangan lang nitong pumasok at siya na ang mag-iisip ng paraan. Halos hindi makahinga si Elijah kaya agad siyang binitawan ni Arthur. Kahit hindi pa siya sumasang-ayon, napaisip siya lalo nang banggitin ni Arthur na doon din papasok si Lucas. Bago pa siya makasagot, pinakisuyuan ni Arthur si Jasmine na ihatid muna si Elijah dahil may aasikasuhin pa siya. Pumayag naman si Jasmine habang si Elijah ay nagrereklamo ng pabiro tungkol sa mga kursong kailangan niyang kunin. Pagkaalis nila, lumitaw si Caspian at sinabing mabuti at naging maingat siya.
Ipinaliwanag ni Arthur na mabuti ring nakisama ito sa kanyang plano dahil hindi agad maghay-hinala si Lucas. Ipinakita ng alaala ang naging usapan nila noon. Sinabi ni Arthur na alam niyang matalino si Caspian at mauunawaan nitong makabubuti sa guild ang pagtulong sa kanya. Ipinaliwanag ni Caspian na matagal nang gumagamit ng maruruming paraan ang pamilya Wykes upang makalikha ng malalakas na mage kaya delikadong gawin silang kaaway. Inamin ni Arthur na alam niya iyon at siguradong susubukan ni Lucas na alamin ang kanyang identidad. Ngunit kapag itinago nila ang lihim niya, nangako siyang susuportahan niya ang guild kapag lalo pa siyang lumakas. Dahil dito, pumayag si Caspian na tulungan siya. Sa kasalukuyan, binigyan siya ni Caspian ng isang supot ng pera bilang pamamaalam at sinabing gamitin iyon upang maprotektahan ang sarili sa hinaharap. Naisip ni Arthur na hindi naman problema ang Dawn's Ballad hanggat hindi niya ito inilalabas. Ang tunay na alalahanin niya ay nakita na ni Lucas si Sylvie noon. Biglang nagpalit ng anyo si Sylvie kaya namangha si Arthur kung ilan pa bang anyo mayroon ito. Dahil nalutas ang problemang iyon, tinanggal niya ang maskara at nagtungo sa tindahan upang bumili ng dimension ring na kasya sa kanyang hinlalaki. Nagulat ang tindero nang makita ang dami ng ginto niyang dala. Nabili niya ang singsing kahit halos maubos ang kanyang pera. Handa na siya ngayon para sa normal na buhay estudyante. 2 taon na mula nang isuot niya ang maskara upang protektahan ang kanyang pamilya mula sa impluwensya ng Maharlika, kaya gusto niyang malaman kung ano ang pakiramdam ng maging ordinaryong estudyante. Pagdating niya sa bahay, agad siyang niyakap ni Eleanor habang umiiyak sa sobrang pag-aalala. Masayang sinalubong din siya ng kanyang mga magulang at sinabi ni Alice na natutuwa itong ligtas siyang nakauwi. Nakangiting humingi naman ng paumanhin si Arthur dahil lagi niya silang pinapag-alala. Naputol ang masayang tagpo nang dumating sina Vincent at Tabitha na nagsabing nais din nilang salubungin ang kanilang anak. Habang kumakain sila, nalaman ni Arthur na bumalik si Jasmine sa Twin Horns. Nang tanungin niya si Lilia, masayang sinabi ni Vincent na nasa Zyrus Academy na ito. Nagpalit ng usapan si Tabitha at sinabing namangha siya nang marinig na natalo ni Arthur ang guardian spirit ng Elderwood. Nabanggit naman ni Reynolds na tila lalo siyang lumakas. Inamin nitong matagal na siyang natigil sa Deep Orange stage kahit paulit-ulit siyang nagme-meditate at naglilinis ng mana. Dahil dito, ibinigay ni Arthur sa kanyang ama ang Beast Core ng Elderwood at sinabing baka makatulong iyon upang mabasag ang hadlang sa susunod na yugto. Nagulat si Reynolds at tumangging tanggapin iyon dahil isinugal ng kanyang anak ang buhay nito para makuha iyon. Ngunit ipinilit ni Arthur at sinabing ayaw naman sigurong malamangan siya ng sariling anak lalo na't nasa light orange stage na siya ngayon. Hindi maitago ni na Vincent at Tabitha ang kanilang pagkabigla habang tinanggap naman ni Reynolds ang mana core at pabirong sinabing huwag siyang magtampo kapag natalo siya nito sa sparring. Umaasa si Arthur na mas lalo pang lalakas ang kanyang ama gamit ang mana core ng Elderwood. Samantala, muling nakita ang misteryosong lalaki na nagsisiyasat sa silid ng Elderwood matapos ang lahat ng nangyari. Sinusuri nito ang kakaibang mana na naramdaman niya roon matapos gamitin ni Arthur ang misteryosong kapangyarihang iyon laban sa halimaw.